Amen. Praise the Lord. At sa mga oras na ito, tayo po'y darako na sa pinakamalagang bahagi ng programa. Ano ko sana pagkikinig at pag-aaral po ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Ang ina po binibigyan po pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved brother Boy Kaluya. Amen. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang pinakamatas na pagsamba, pagpupuri, pagliwalati, pagdakila ay para sa ating dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran ng ating pinakamamahal na Panginoon Yesu Kristo. Minamahal, nagpapaabot po ako ng pagbati sa mga minamahal po natin mga kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat po ng mga beloved webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao. At mag-isa labas ng ating bansa, minamahal, nagpapaabot po ako ng pagbati po sa inyo. Magandang umaga, magandang gabi sa inyong lugar na kinalalagyan. At gayon din po, nagpapaabot po tayo ng dobleng paggalang po sa ating minamahal at ginagalang na Evangelista Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, at sa patuloy natin pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral na ating beloved Assistant Pastor Nina C. Almeida. At God bless you sa ating beloved brother Paulo Bondok sa ating MC. At sa lahat po ng mga minamahal po natin mga kasama dito po sa ating pong istasyon. Mga minamahal, tayo po'y panandali ang manalangin bago tayo dumako sa ating pong banal na salita ng Diyos na ating mapapakinggan. Tayo po'y manalangin muna, mga minamahal ko. Dakila't mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan na aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, kami po humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, mga pagkakamali, sa aming mga kasalanan, dakilang Diyos. Linisin mo po ang aming mga puso, gawin mo kaming karapat dapat magdala ng iyong banal at sagradong salita, dakilang Diyos. Bigyan mo ng pananampalataya ang mga nakikinig. Idinadalangin po namin, abutin mo lahat ang aming mga minamahal mga kababayan, lalo na po may mga may taglay na karamdaman, may mga sakit na walang ibang inaasahan, kundi ang dakilang kapangyarihan, mala Panginoon. Ipuin mo po sila bago matapos ang iyong banal na programa, mala Panginoon, sa pangunang panalangin po ng aming minamahal ginagalang Evangelista Wildy Estrada Almeida, at aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purin po ang ating pinakamamahal pa naman minamahal, buksan muna natin ang ating dalawang pambungad na talata dito sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14 up to 16, at mamaya 1 Corinthians chapter 3 verse 3 and verse 4. Kindly basahin po natin. Dito po sa unang Korinto, ang kabanatay 2, talatay 14 hanggang 16. Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya at hindi niya naunawa, sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Ngunit ang sa Espiritu ay nagsisiyasat sa lahat ng mga bagay at siya hindi sinisiyasat ng sinuman. 16. Sapagkat sino ang makakilala ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya, datapwat na sa atin ang pag-iisip ni Kristo. Amen. Ito po sa unang Korinto, Kapitulo 3, talatang 3 hanggang 4. Sapagkat kayo'y mga salaman pa, sapagkat samantalang sa inyo'y may mga paninibugho at mga pagtatalo. Hindi baga kayo'y mga salaman at kayo'y nagsisilakan ayon sa kaugalian ng mga tao? 4. Sapagkat kung sinasabi ng isa, ako'y kay Apolos, ako'y kay Pablo, at ang iba ako'y kay Apolos, hindi baga kayo'y mga tao? Amen. Amen. Maminamahal ang ating pumpak sa pamamagatan po nating the three kinds of people present today. Ang tatlong uri ng tao, mga minamahal na naririto ngayon sa mundo. The three kinds of people present today. Mga minamahal sa sanlibutan, dito po sa mundo natin, mayroon pong tatlong uri ng tatlong uri ng tao, mga minamahal. Ito po ay iba't iba po ang kanilang mga pananaw, iba't iba po mga minamahal ang kanilang pinahalagahan, at iba't iba po mga minamahal ang kanilang mga opinion sa buhay. Kasi nga, iba't ibang klaseng uri sila ng tao. Ang unang uri ng tao, maminamal yung tinatawag na the natural man. Pangalawa, yung spiritual man. At ang pangatlo po, maminamal yung carnal man. Ito po, maminamal ang tatlong uri ng tao na makikita po natin ngayon sa mundong ito, sa sanlibutan ito. Kaya nga, iba-iba yung kanilang pinahalagahan, iba-iba yung kanilang opinion sa buhay, at iba-iba po, mga minamahal, ang kanilang mga pananaw. Kaya nga,
dito po sa banal na kasulatan, mga minamahal, makikilala niyo po yung sa tatlong uri ng taong ito, makikilala niyo kung sino yung aakyat sa langit. Kaya makikita niyo kung saan po tayo nakalagay. Ano po ang tinatawag, mga minamahal na kalagayan natin, tayo ba'y aakyat sa langit? Ano ba ang kalagayan natin dito sa tatlong uri ng taong ating mapapakinggan ngayon? Saan tayo nakalagay, mga minamahal? Unang-una, makikilala po natin ang isang uri ng tao sa panahon natin ngayon, yung tinatawag na the natural man. The natural man. Ibig sabihin ng natural man, mga minamahal, ito po yung taong makasanlibutan. Sabi ng nabasa po natin sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14, the natural man receive not the things of the Spirit of God. Itong natural man, maminamahal, hindi niya naiintindihan yung mga bagay na spiritual. Sila po, maminamahal, ay iba't ibang uri ng tao. May mga taong pinag-aralan, may mga taong may mataas na antas sa buhay, mga professionals, pero palibasa sila po yung mga natural man. Sabi ng Biblia, hindi nila nauunawa ang mga bagay na spiritual. The natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Para sa kanya, kamangmangan po ang mga spiritual na bagay. Hindi sila naniniwala sa mga miracles. Hindi sila naniniwala sa mga spiritual things. Kaya nga, iba't ibang uri ng tao sila. May mataas na antas ng pinag-aralan, may mga tao pong hindi po naniniwala sa Diyos, yung tinatawag na atheist. Mayroon naman mga tao, mga minamahal, na karaniwang tao lang, pero hindi sila nakaranas ng tinatawag na kapanganakang muli. Ang tawag sa kanila ay mga natural man. Kaya nga sabi ng Biblia, maminamahal, pag ang mga natural man nakakarinig ng mga miracles, hindi sila makapaniwala. Ang mga natural man, maminamahal, pag nakarinig ng spiritual things, about the kingdom of God, about spiritual things, sabi ng Biblia, ito'y kamangmangan sa kanila at hindi nila nauunawa. Ang iniisip lang nila, maminamahal, ang pinaniniwalaan lang nila, yung mga nakikita ng mata, yung mga materialistic, yung mga materialismo, na pinaniniwalaan lang nila yung mga bagay na nakikita, nahawakan. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, ang natural man ay hindi makakakita ng kaharian ng langit. Yes. Kaya nga, maliban ng tao po, maminamahal, ay makaranas ng tinatawag na kapanganakang muli. Sabi rito sa John chapter 3, verse 3 up to 7, hindi sila, mga minamahal, magiging spiritual. Sila po ay mananatiling natural. Sabi, ang natural man, maminamahal, ay mananatiling, sabi, ang salaman ay salaman nga. Hindi sila, mga minamahal, makakaintindi. Sabi, he cannot see the kingdom of God. Hindi nila, ibig sabihin nilang you cannot see. Hindi nila naiintindihan yung mga bagay na natural. Katulad dito, itong si Nicodemo, ito po isang leader ng reliyon. Ito po isang pari, maminamal, pero dahil siya natural man, hindi niya iniisip, hindi niya naintindihan yung mga bagay na spiritual. Kaya basahin po natin ito, maminamahal. John chapter 3, verse 3 up to 7. Dito po sa Juan Kabanatay 3, talatay 3 hanggang 7. Sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y panganak na muli, ay hindi siya makakita ng kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano may panganak ang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao'y panganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay pinanganak nga, at ang ipinanganak sa Espiritu ay sa Espiritu nga. 7, huwag kang magtaka sa aking sinasabi sa iyo, kay kinakailangang kayo'y ipanganak na muli. Amen. Amen. Yes. Kaya nga, maminamal, ang natural man, sabi ng banal na kasulatan, hindi niya naiintindihan ang mga bagay na spiritual. Katulad na nabasa po natin dito si Nicodemo. Si Nicodemo, maminamal, ay isang leader ng simbahan. Siya po isang pariseo. Pero sinabi ng ating mahal na Panginoong Kristo, maminamal, malibang ang tao'y ipanganak na muli sa tubig, ay hindi niya makikita ang kaharian ng langit.
Ibig sabihin ng hindi makikita, hindi niya maiintindihan ng mga bagay na spiritual, katulad ng nabasa po natin sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14, sapagat ito'y kamangmangan sa kanya. Kasi sinabi ng ating malapanon sa kanya, ikaw ay leader ng reliyon, ikaw ay leader ng Judismo, hindi mo naiintindihan ng mga bagay na ito. Maliban ang tao ipanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya makapapasok sa kaharian ng langit. Ha? Sabi, ikaw ay leader ng reliyon. Dahil sabi niya, paano akong ipapanganak na muli? Papasok ba muli akong ikalawa? Ha? Papasok ba akong ikalawa sa sinapupunan ng aking ina at ipapanganak na muli? Ang sabi ng malapanon sa kanya, ikaw ay leader ng reliyon pero hindi mo naiintindihan ang mga bagay na ito. Maliban ang tao ay panganak na muli sa tubig at sa espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. Kaya nga hindi niya maintindihan kasi natural man siya. The natural man. Ang mga bagay na spiritual, hindi niya naiintindihan. Hindi ito maabot mga minamal ng karaniwang isip. Hindi ito kahit ikaw na po ang pinaka matalino sa balat ng lupa, ikaw na po ang pinaka may mataas na antas ng pinag-aralan, hindi mo maintindihan ang mga bagay na spiritual. Kaya nga marami mga mananampalataya sa Jesus Miracle Crusade, pag nga napunta sila sa ospital, nagtataka yung mga doktor. Ano, gumagaling kayo ng walang gamot? Gumagaling kayo ng hindi kayo umiinom ng gamot? Imposible yata yan. Kasi natural man sila. Ang mga bagay na spiritual, hindi nila naintindihan. Ang tawag sa kanila, maminamal, ay spiritual blind. Sila po yung mga bulag sa spiritual, katulad na mababasa po natin, kung idadagdag natin itong John chapter 9, verse 39 up to 41. Sabi sa 1, Kapitulo 9, talatang 31 hanggang 41, sabi po rito, sila'y spiritual blind. Sila'y bulag sa spiritual. Kaya hindi nila naiintindihan ang mga bagay na spiritual. Basahin po natin. Dito sa aklat po ng 1, Kapitulo 9, talatang 39 hanggang 41. Sabi dito, at sinabi ni Jesus, sa paghatol ay paririto ako sa sanglibutang ito upang ang mga hindi nakakakita ay mga kakita at upang ang mga nakakita ay maging mga bulag. 40, yaong mga Pariseyo na kasama niya ay nakakarinig ng mga bagay na ito at sinabi sa kanya, kami baga naman ay mga bulag din. 41. Sa kanya sinabi ni Jesus, kung kayo'y mga bulag, ay hindi kayo magkakaroon ng kasalanan. Datapat ngayon sinasabi ninyo, kami nangangakakita, nananatili ang inyong kasalanan. Amen. Amen. Yan po, maminamal ang tinatawag na natural man. Sila po yung mga spiritual blind. Kahit sila po ay makinig na makinig, hindi nila maiintindihan dahil sinabi ng Biblia, maliban ang tao ay ipanganak sa tubig. Hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin ng hindi niya makikita, hindi niya maiintindihan. Yung mga miracles, yung mga maminamal mananatiling matigas ang kanilang mga puso sa spiritual na bagay. Sabi, upang kung sila'y magsitingin ng tumingin ay hindi sila makakita. At kung sila'y makinig na makinig, hindi sila makaunawa kasi nga sila po yung mga tinatawag na natural man. Kaya malibang ipanganak na muli sila, yung tinatawag na bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, manampalataya sa Ebanghelyo, mananatili silang natural man. Sabi rito, ang natural man, kahit nakikilala nila ang Diyos, ay hindi nila nilulati siya bilang Diyos. Sabi rito sa Romans chapter 1, verse 21 and 22, sabi rito, kahit nakikilala nila ang Diyos, hindi nila maluluwalhati ang Diyos kasi pinasasalamatan sapagkat mayroon pong pagmamatuwid sa kanilang mga puso at dahil sa mga mangmang nilang mga pag-iisip, ang kanilang puso ay pinagdilim. Sabi rito, basahin natin unang Roma 1:21-22. Dito sa Roma, Kabanatay 1, talatay 21 hanggang 22. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi nilululhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkos ni walang kabuluhan sa kanilang mga sa kanilang mga pagmamatuwid, ang mga mangmang nilang puso ay pinagdilim. 22, ang mga nagmamarunong ay naging mga mangmang. Amen. Amen. Ang mga marurunong ay naging mangmang.
Professing themselves to be wise but become fools. Kaya nga, yung natural man, ito po'y binubuo ng iba't ibang uri, minamahal na mga iba't ibang antas ng buhay ng tao. Meron dito mga may pinag-aralan, meron dito mga professional, meron din po minamahal na mga tinatawag na atheist, hindi naniniwala sa Diyos. Meron din po minamahal na binubuo ng mga mangmang na tao na hindi nila pinaniniwalaan ng mga bagay na patungkol sa Diyos. Sabi nga ng banal na kasulatan, ang mangmang ay nagsasabing walang Diyos. Sabi ng Psalms 14 verse 1. Kahit sila sabi, bagamat kahit nakikilala nila ang Diyos, hindi nila pinapasalamatan. Hindi nila nilululating katulad ng Diyos, kundi dahil sa pagmamatuwid ng kanilang mga puso, mga minamahal ng kanilang mga pag-iisip ay nagdilim, pinapagmadilim. Bakit? Mga minamahal, sapagkat sila po ay mga natural man. Kahit magsalita ka na magsalita ng tungkol sa spiritual, hindi nila maunawaan. Kahit makakita sila ng katakot-takot na himala, mapakinggan nila rito yung mga testimony na meron pong binaril, hindi tinablan, meron pong mga minamahal na may sakit na ketong luminis, meron pong mga may karamdaman na cancer gumaling, hindi nila paniniwalaan yan kasi nga ang mga bagay na mga spiritual ay hindi pinaniniwalaan ng mga natural man. Kaya ngayon natural man, kahabag-habag ang kalagayan nila sapagkat maging ang iba rito ay hindi naniniwalang may Diyos. Sabi rito sa Psalms 14 verse 1, pakibasa natin sandali. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 14, talatang 1, ang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Sila ay nangapapahamak, sila ay nagsigawa ng kasuklam-suklam ng mga gawa, walang gumagawa ng mabuti. Amen. Amen. Dito sa Mateo 13:14, isama natin. Matthew 13:14. Sabi diyan, ang mga mangmang ay nagsasabi sa kanyang pusong walang Diyos. Sila'y mapapahamak, sabi ng banal na kasulatan. Sila'y mapapahamak sapagkat hindi nila pinaniniwalaan yung mga spiritual na bagay. Sabi nga ng banal na kasulatan, ang Diyos na hindi nakikita ay mapapatunayan nating merong Diyos na nag-e-exist sa pamagitan ng mga bagay